So meron tayong sinusundang formula. Kasi pag mag-costing ka, dapat meron tayong formula para mas talagang accurate yung ating pag-costing. Fixed cost plus variable cost divided by quantity. Yun po yung ating formula na ginagamit para mas malaman natin kung meron ba talaga tayong tinutubo bawat piraso ng ating fried chicken. Hello mga kabitchin, magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano mag-costing ng fried chicken o yung ating paninda. Bawat piraso dapat alam natin kung magkano ang presyo niyan. Pero hindi mo naman matansya yan na kung isipin mo sa isang pirasong manok, magkano ba yung bitchin, magkano yung ginisa mix, mga ingredients mo, yung mantika mo, hindi mo matansya yan isang piraso. Pero kung i-costing natin siya sa kabuuan, lahat-lahat na nabibenta sa isang araw, ay panigurado makukuha natin yung kapital ng ating manok, kung magkano bawat piraso. At malalaman din natin magkano ang tutubuin natin bawat piraso ng manok. So dito po ay meron tayong nawang costing. Ito po ang pag-costing po ng manok o ang paglalagay ng presyo bawat lugar ay magkakaiba po. For example, sa amin dito sa Cagayan de Oro, iba-iba tayo ng presyo bawat lugar. Sa Cebu, sa Maynila, kung saan-saan pa, bawat lugar mayroong kanya-kanyang presyohan ng mga bilihin. So wag po natin i-compare yung presyo nyo dyan sa inyo saka sa akin, kasi po magkaiba tayo ng lugar. Hindi po tayo pare-parehas ng lugar. Kung makapunta kayo ng Cagayan de Oro sa mga merkado ng mga fried chicken, sobrang liit, 20 pesos, tapos hindi mo pa alam kung masarap ba o hindi. Doon sa may mga established naman ng mga pwesto, 35 to 40 pesos ang binibenta nila. Wala pang gravy yun. Yung sa atin, 25 pesos may gravy na. Huwag tayong magkumpara ng mga presyohan. For example, ikumpara nyo yung presyo nyo dyan sa inyo, 15 pesos, tapos ganoon ka liit sa akin. Diba? Magkaiba tayo ng presyohan sa bawat lugar Hindi naman tayo pare-parehas ng presyo bawat lugar So ito, tsaka iba-iba tayo ng mga ingredients na ginagamit. Iba-iba tayo ng diskarte. So nasa nyo yan kung sa tingin nyo sa 15 pesos na per cut nyo, sa 14 pieces na isang kilong manok, 10 pesos yung binibenta nyo. Sa tingin nyo ay meron kayong tubo dyan, magpatuloy po kayo. Pero sa akin po, para sa akin, hindi po yan tutubo. Negative na negative po yan. Kaya yung presyo natin talaga sakto lang, 25 pesos per piece at meron siyang gravy. Itong formula po na ito ay nanggaling po sa ating legendary na fried chicken business owner na si Sir Calpo. So 14 years na siya nagninegosyo ng fried chicken at meron na siyang mga napatunayan. So doon tayo kumukuha sa kanya ng mga idea. Doon tayo nagbe-base sa kanya. Kasi po siya po ay may maraming mga experience sa fried chicken business. So ngayon po gusto kong i-share sa inyo kasi baka hindi niyo pa alam kung paano mag-costing ng manok o ng ating fried chicken. So ito po, panoorin natin. So dito mga kabitchin, meron tayong ginawang costing sa ating paninda. For example, ito based sa akin 55 kilos yung ating nabibenta bawat araw. So meron tayong sinusundang formula. Kasi pag mag-costing ka, dapat meron tayong formula para mas talagang accurate yung ating pag-costing. Fixed cost plus variable cost divided by quantity. Yun po yung ating formula na ginagamit para mas malaman natin kung meron ba talaga tayong tinutubo bawat piraso ng ating fried chicken. So dito po sa fixed cost, meron tayong mayor's permit, sanitary permit, health certificate, Bureau of Fire, BIR, rental, electric bill, water bill. So ito po naka-fixed to monthly or yearly yung iba. For example, sa water bill, electric bill, renta, yan po ay mga monthly, tas yung iba naman ay yearly na. So ito po yung fixed cost. So dito naman meron tayong variable cost. Ang isa, direct material cost at labor cost. So sa kabila naman, quantity. Saan natin makikita yung quantity? Sa total pieces of chicken. For example, meron tayong 55 kilo. I-divide natin yan sa 75 grams. Yun po yung ating total quantity ng chicken. So dito po sa fixed cost, meron lang tayong rental kasi po yung diskarte natin sa ating negosyo ay hindi tayo kumukuha ng mga
malalaking establishmento para po konti lang yung ating fixed cost. Yung sa akin, rent lang, walang tubig, walang kuryente kasi po sa bahay lang namin hinuhugasan at libre po yung tubig tsaka yung kuryente, personal na po namin yun. Hindi natin isama yung ating personal electric bill sa ating fixed cost kasi sarili naman natin yan eh. So dito meron tayong rental ng pwesto. Tatlo yung ating pwesto, no? Yung isa sa high school 1,000 kasi po lamesa lang siya sa labas lang ng gate. Tapos yung pangalawa 1,500 sa barangay lang, yung maliit lang na hindi lang 1,500 yung ating renta doon. Tapos sa kabila naman sa elementary school naman isa bago kong pwesto, meron akong renta na 2,000. So dito, ang total ng lahat ng yan ay 4,500. At yung ating number of operation ay 22 days lang kasi po sa isang buwan, 22 days lang po tayo nagbibenta kasi yun lang ang araw na may pasok. So kung i-divide natin ang 4,500 to 22 days, meron tayong 204 per day na dapat ay ating ibubukod. Per day yan, bali po dito. So yun po yung fixed cost natin, 204.5. Yan. Pasensya na po, hindi po ako ganun kagaling paliwanag, pero sana po ay maintindihan nyo, no? Kasi mahirapan tayo mag-Tagalog minsan eh. Nahirapan sa kalisod. Ito naman, variable cost. Ang ibig sabihin ng variable ay pabago-bago. Hindi nakadepende po, hindi siya fixed ba, kasi ang ating mga ingredients ay paiba-iba ng mga presyuhan. Sa variable cost, meron tayong direct material cost. So dito, meron tayong 55 kilo ng manok, whole chicken. So sa amin ngayon, ang per kilo ay 160 per kilo. So 8,800. So dito naman sa ating marinated mix mga kabitsin, ay ito yung ating ginagamit na mga ingredients, no? Ito po para na rin itong recipe reveal. Bitchin, ginisa mix, garlic powder, paminta powder, curry powder, 1 kilo, 60 grams, 60 grams, 60 grams. So lahat ng yan, total of 2,180 grams. So ang lahat ng yan, ito yung presyuhan niya. Sa 1 kilo na bitchin, 204. Sa 1 kilo na ginisa mix, 288. At ito naman, ang garlic powder natin, 45. Paminta powder, 39. Curry powder, 40. So ang lahat ng yan ay total of 616 pesos. So dito naman sa grams, ito yung kabuuan niya, 2,180 grams. At sa ating 1 tablespoon na ingredients, ay nagtitimbang po yan ng 14.7 grams. So kung i-divide natin ang ating 1 tablespoon na 14.7 grams sa 2,180 grams, ito po, so meron tayong makukuha na 148 tablespoon. So yun po yung ating magagamit sa isang mixture ng ating ingredients. So para din itong 148 kilo na manok, kasi ang ating formula na ginagamit or measurement ay 1 tablespoon na panimpla ay 1 kilo na manok. So sana po ay malinaw, no? So dito naman ang ating 1 tablespoon, kung i-divide natin yung ating per grams to peso, mayroon tayong 3.5 pesos per tablespoon na magagastos o yung ating equivalent sa isang tablespoon. So para makuha natin ang ating 55 tablespoon, kung magkano ang lahat ng yan, i-divide natin siya sa 3.5. So ito, 55 tablespoon ay multiply pala, i-times pala natin. Pasensya na kay mga kabitsi na utal na ako. 3.5 pesos times 55 tablespoon, meron tayong 192.5. Yan lang, ito yung ating nagagamit sa 55 kilo na manok na ingredients, 192. So medyo magastos talaga, no, kung pagbabasihan natin, kaya ganun yung ating presyuhan sa manok. Tapos dito naman ang ating asin,
55 tablespoon, 45 pesos. Gumagamit din tayo ng ice para sa ating overnight na pag-marinate, 41 pieces. 3 pesos yung ice dito sa amin, so 123. Sa breeding mix naman, meron tayong third class na harina, 880 per sack or 25 kilos. So gumagamit tayo ng 15 kilo for 55 kg na manok. So meron tayong nakuha na wholesale price na per kilo, kasi i-divide mo yung 880 to 25, meron tayong makukuha na 35 pesos per kilo na sa ating third class na harina. So yun po yung advantage din na pag kumuha ka ng maramihan ay yung presyohan mo rin ay wholesale. So dito sa 55 kilo na chicken, meron tayong 15 kilo na harina na mga gamit. So 15 kilo times 35, meron tayong 528 na magagastos sa ating breeding mix. Sa cornstarch naman, 175 tablespoon. So dito na equivalent yan, so 1.8 kilo yung ating mga gamit sa mixture ng ating breeding mix yan ha. Tapos 56 per kilo yung kuha ko. So 56 times 1.8, meron tayong 100.8 pesos. So ito na yung ating breeding mix, 528, 100.8 pesos. So yun po no, sobrang dami pa po talaga ng mga ingredients na ating binibili. Hindi po basta-basta lang na pag-costing to. Hindi po basta-basta na fried chicken yung ating binibenta. Kasi talagang may quality po sa sarap, sa lasa. So sa pang-apat naman, meron tayong gravy na free. So ngayon, ang ating gravy sa 55 kilos to ha, na aking nagagamit sa pang-gravy na ingredients. Gumagamit tayo ng crispy fry, paminta powder, beef cubes, toyo, sugar, asin, harina, cornstarch, at yung ice candy wrapper. So lahat yan dapat ilista mo talaga. Hindi pwede na wala kang ilista na ating mga materyales na ginagamit. Doon sa aking previous na vlog, balay ano na yun, parang shortcut na ba? Kasi pag ganito, matagal na, di ba? Matagal masyado. Pero gusto kong i-share sa inyo para malaman nyo kung bakit ganun yung aking mga pag-costing nung nakaraang vlog ko. So ito, sana ay maliwanag na po sa inyo, no? Na ito po yung ating magagastos talaga kung i-details talaga natin. Crispy fry, meron tayong 4 na ginagamit na tag 16, isang tag 35. So yan yung ating mga presyuhan. Paminta powder, 25 pesos, 25 pesos na isa din sa, kasi nakabukod to eh. Pagluluto nito baka bukod kasi hindi ka siya sa isang lutuan lang. So gumagawa ko ng formula ko na ito yung aking ginagamit. Nakabukod siya. So beef cubes or chicken cubes, size yung ating presyo dito. So 8 yung ating nagagamit, so 48. Toyo estimated lang 5 pesos. Sugar estimated 18 pesos. Asin 10 pesos. Harina 9. Cornstarch 16 pesos. Sa Torino naman, ang presyo dito sa amin 8 pesos. 8.3 ito. 8.3. So ating nagagamit is 8 pieces na pack na Torino na skin wrapper. Bali po, yun po ay 800 pieces lahat. So 1 and 1/4 yung ating ginagamit. So times 8, meron tayong 66. Number 5 naman, plastic cellophane. Siyempre, kailangan natin yan. 40 pesos yung ating nagagamit. Estimated lang yan. Brown paper bag. Kasi dito bawal yung puro plastic. Dapat meron ka rin ganito. Lalo na sa pag mainit pa yung fried chicken mo. Kailangan ito yung paglagyan mo. So meron tayong tag 35 pesos. 4 yung ating nagagamit. So meron tayong 140. Manila paper, 10 pesos. Sa mantika naman, ang per container dito is 15 liters. So 900 pesos yung ating kuha. Meron tayong wholesale price na 60 per liter yung ating kuha sa mantika. So dito naman ay gumagamit tayo ng 17.5. Yun po yung estimated ko na naubos ko sa isang araw sa 55 kilo na manok, no? 17.5 liters kasi malakas po talaga kumain ng mantika. Pero yung sa 17.5 na yan, may mga matitira pa dyan siyempre. Hindi lahat yan mauubos, pero kinabukasan magamit mo pa yan. So dito, meron tayong 60 per liter, meron tayong
nagagastos na 1,050 sa mantika lang yan. Sa LPG naman ay 11 kilo yung tangke. So meron tayong presyo dito na 950 per tangke. So meron tayong 86 per kilo ng LPG. Yung estimated ko na gagamit ay 5.5 sa ating 55 kilos. So ngayon meron tayong 86 na presyohan. So meron tayong 473 sa LPG lang yan ha, sa gasol. Ito naman sa gas or transportation, meron tayong 100 sa isang araw na paikot-ikot sa ating mga tindahan. So a total of 11,924.5. So dito naman meron pa tayong isang kailangan makuha, ang ating labor cost. So ngayon sa amin meron akong tauhan na apat, yung tatlo dyan vendor ko 350 per day, yung isa helper 200 per day. So meron tayong 1,250 na ating labor cost. So dito naman sa ating quantity tayo, meron tayong 55 kilo ng manok. So yan po, pag convert mo sa per gram, meron tayong 55,000 grams. So yung ating fried chicken ay 70 to 75 grams per piece. So sa atin ngayon, minsan chop ko ito ng 70 lang, pero pasok pa rin yan sa ating presyohan na 25. Hindi mo pwede ibaba yan ng presyo kasi masisira na yung pag-costing natin. So ang ating per piece is 75 grams. Meron tayong 733 pieces na manok. Yan. So ito na yung ating pieces of chicken or yung ating quantity. So ngayon, ang ating formula, fixed cost plus variable cost divided by quantity. So yung ating fixed cost ay 204 lang kasi nasa kanto-kanto lang tayo, nasa gilid-gilid lang tayo eh. So ngayon, meron tayong 204.5 plus 11,000 na ating direct material, 11,924.5 plus yung ating labor cost na 1,250 divided by 733.3. So ang total ng tatlong yon, meron 13,379 divided by 733.3, meron tayong 18.24. Ito yung ating cost per ating capital sa isang pirasong manok pag nag-fried chicken na siya. So ayun, yung ating suggested price, meron tayong 25 pesos. So ngayon, 25 pesos plus minus natin yung ating capital ng manok, 18.24. So ito na yung ating tubo. Meron tayong tubo sa isang piraso na 6.76. Yan. So meron tayong mabibenta sa isang araw na 733. So ito yung ating tubo sa kabuuan. Ito yung ating net income. Talagang atin na ito malinis na tubo, no? Sa 55 kilo yan ha. 3 pwesto yan. Ngayon kung gusto nyo malaman kung paano patakbuhin yan, ay subukan nyo magparami ng pwesto nyo para malaman nyo kung gaano kahirap. tatlong pwesto pero nagkakasakit na tayo, no? Ito po, 4,957 yung ating tubo sa 55 kilo na manok or sa 733.3 pieces. So ayan, pag naubos to, yung ating 700, what if meron kang mga leftovers. For example, ako minsan meron akong leftovers na 15 pieces, 25 pieces, 30 pieces. So estimate natin meron tayong leftover na 20 pieces. So ang 20 pieces ay meron tayong, kung ibibenta mo yung 20 pieces na yun, meron kang mabibenta na 500. So yung 500 na yun, minus mo yun dito sa net income mo. Bale po yung ating leftovers ay i-minus pa sa ating net income. Kasi hindi naman araw-araw na uubos eh. Meron talagang araw na may mga leftovers yan.
So ang ginagawa ko dyan, inuulam ko, minsan binibigay ko sa mga tauhan ko para may pangulam yung pamilya nila. Kaya goods pa rin. So okay na tayo sa 4,000 mahigit na tubo bawat araw, no? Hindi na tayo lugi dyan. So yun guys, nakita nyo kung paano tayo mag-posting ng manok. Yun po yung ating tubo sa isang araw. So baka sabihin ng iba, maliit lang yan. Or yung iba naman, malaki masyado yung tubo mo, tubong lugaw ka. Ngayon, kung hindi nyo ba ma-experience kung paano mag-negosyo ng fried chicken, subukan nyo muna para malaman nyo kung gaano kahirap benta ng fried chicken. Lalo na kung nakapisto ka sa hindi mataong lugar. So yun guys, nakita nyo kung paano tayo mag-costing ng manok. Sana po ay meron kayo ng mga idea. At sana po ay patuloy kayong sumuporta sa ating mga video, sa ating channel. At tayo lang naman po ay nagsishare lang ng ating mga idea kung paano patakbuhin ang negosyong fried chicken. At ang atin pong intensyon dito ay hindi pagmamayabang o kung ano pa man. Ang atin pong intensyon ay makatulong sa iba, sa mga gusto mag-business ng fried chicken, na magkaroon sila ng mga idea. Kasi yun lang naman po. Dati po, ako din, isa din ako sa mga katulad sa inyo dati na nangangarap magka-negosyo. Pero gusto ko pong kayo masabihan no, na hindi po madali ang negosyong fried chicken business, at totoo lang. Hindi po talaga madali. Kami ng asawa ko nagkakasakit sa mga trabaho namin. Pero mabuti na lang, nagkakasakit kami tuwing Biyernes. Kasi yung katawan namin parang bumibigay na ba. Kasi hands-on kami palagi. Kami nagcha-chop, nagmamarinate. At tumutulong pa kami sa aming mga tauhan, magluto, magtinda. So yun po, hindi po talaga madali. Yung 4,000, siguro deserve namin yan. Deserve namin yan na maging daily income. Kasi sa sobrang pagod namin at sa effort din namin. Siguro hindi namin makukuha yan kung hindi kami magsisipag, hindi kami magawa ng paraan, mga diskarte sa pagninegosyo. Yun guys, so sa mga nagninegosyo dyan na mga mura yung mga bilihin sa inyo, ay ipagpatuloy nyo lang po yung mga presyuhan nyo na 15 pesos, 20 pesos. Kasi meron tayong mga kanya-kanyang diskarte sa pagninegosyo, hindi tayo pare-parehas. Yung sa akin lang naman po ay share ko yung kung ano yung andito sa amin at ano yung ginagawa kong diskarte. Kung sa inyo ay siguro hindi nyo gusto, huwag nyo pong sundin. Meron tayong mga kanya-kanya, maghanap kayo ng ibang paraan para kung saan kayo mas komportable sa pagdidiskarte ng negosyong fried chicken business. So yun lang guys, masyadong mahaba na yung ating video, no? Ang ating pong pagkukosting, yun po yung talagang kumbaga pa sa Bisaya, tinamban nga style bitaw. Muna siya. So, ang dati kong previous ko na mga vlog, ano yun, parang shortcut na napagkukosting kasi mahirap pagka ganun yung ginagawa ko araw-araw na pagkukosting. Nililista-lista ko lahat-lahat. So matagal na, mahaba na sa oras. So ang ginagawa ko, shortcut lang. So ganun pa rin ang kalalabasan, 4,000 mahigit yung ating net income sa 55 kilo na manok. So yun lang guys, sana ay patuloy kayo mag-like, mag-share sa ating mga video, mag-follow. Salamat po ng marami sa mga ating followers, mga kabitsi natin dyan. 59,000 na po tayo. Thank you po. Yun lang mga kabitsi, no? Maraming salamat. Bye-bye.